Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Marcos ipalalabas kay Duterte ang secret deal at Duterte binantaan ang Pangulo. At Robin Padilla to the rescue. Ano nga bang dahilan? Well, let's find out. Nakahanda ang Pangulong Marcos na makipagpulong kay dating Pangulong Duterte tungkol nga sa nasabing gentleman's agreement nito sa China. Pero gusto ng Pangulong Marcos na makita muna ang dokumento tungkol sa secret deal bago ito makipagkita kay Duterte. Naniniwala kasi ang Pangulong Marcos na merong secret deal ang mga Duterte sa bansang China tungkol nga sa usapin sa West Philippine Sea. Kaya gusto nitong pag-aralan kung ano nga ba ito dahil nalalagay sa alanganin ng Pilipinas na para bang sekretong binenta tayo sa China. With the confirmation of the Chinese embassy, we now know that there was a secret agreement. Sa akin, in my mind, meron talaga silang secret na patago na usapan. Maliwanag na para sa akin, may usapan sila na tinago nila sa taong bayan. Rumesbak naman ang dating Pangulong Duterte na wag daw ibaling ang usapin tungkol sa Chacha dahil sa gusto lamang ng term extension ni Pangulong Marcos. Mr. President, I hope that you'll be able to recall what happened to your father. See to it, baka musunod kag swerte para sa imong amahan o imo ning funksyon. Mr. President, be happy and finish your term for 6 years. Makontento ka na dyan at binigyan ka ng panahon ng Panginoong Diyos na kapagsilbi sa ating bayan as President. Despite or in spite of the fact ng history ninyo, pagbaba ng tatay mo, hindi maganda. Birada naman ng kilalang abogado at maka-Duterte. Nasa tamang pag-iisip pa nga ba ang Pangulong Marcos? Ano, mga kababayan, narinig nyo naman si PBBM. Abay, ang sabi niya, horrified daw siya doon sa gentleman's agreement. Pero, teka muna, ang sabi niya, hindi daw niya alam kung ano yung gentleman's agreement na yon. Hindi raw pinagbigay alam sa kanya nung siya naging presidente. Nako, nasa tama ka bang pag-iisip, PBBM? Dapat ma-horrify ka lang kung alam mo na yung agreement. Bakit mo sasabihin horrified at bakit mo sasabihin may binigay na soberanya ay sovereign rights? Wala namang teritoryo na wala sa Pilipinas nung panahon ni Duterte. Hello, is anyone home? Nasa tama ba tayong pag-iisip? Yan ang problema kapag hindi natin alam kung grounded talaga sa pag-iisip ang ating presidente. To the rescue naman ang kilalang maka-Duterte at sinasabihang maka-China ang ating number 1 senador tungkol sa nasabing usapin. Alam nyo, napakahirap magkomento kasi mga presidente yung nag-uusap. Sa ngayon kasi nagbigay ng komento si Pangulong Bongbong Marcos. Nagbigay din ng komento si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang hirap gumitna sa usapin nito kasi may mga bagay, may mga protocol na yung mga presidente lang ang nakakaalam. Katulad yan, yung mga pagbisita sa mga leaders, sa mga bansa, ng mga ibang leaders. May mga pinag-uusapan talaga dyan. Alam mo, pupunta dyan, magtititigan lang sila. May pag-uusapan talaga dyan. At yung mga bagay na palagay ko, may kinalaman sa national security natin. Hindi naman na siguro dapat yan idaan pa sa public hearing o ano. Dapat pag-usapan na lang ng dalawang pangulo natin yan, silang dalawa lang. Kasi may kinalaman nito sa national security natin. Pinagmumulan nito ng mga usap-usapan na politically motivated at destroying our minds. Kasi brainwashing na, naging politika na. Alam nyo, itong napaka-sensitive na issue nito. At isa lang ang alam ko. Kasi hindi naman po ako nagpunta dyan sa West Philippine Sea na hindi ako na-brief ng military. Nung panahon na yan, ang alam ko, dyan sa UNCLOS, nakalagay dyan sa UNCLOS ang linaw na yung mga disputed islands, kailangan yan status quo. Sinabi yan nandyan yan sa UNCLOS. Kaya
nung ako'y nagpunta dyan, nung ako'y umikot dyan, naiintindihan natin kung ano yung pinagtatalunan dyan sa West Philippine Sea. Kaya ang linaw po na nung panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong klaseng escalation. Ang nangyayari noon, kapag may nangyaring medyo mabigat, nadi-de-escalate siya kaagad. Ngayon lang kasi ito medyo lumaki na lumaki. Kaya sana kung mag-uusap si Presidente Bongbong Marcos at si Presidente Duterte, mag-usap na lang sila ng private. Hindi na kailangan idaan sa hearing at malaman pa ng China kung ano yung pinag-uusapan natin. Usap ni Duterte at ni President Marcos. Wala nang Senate hearing. Siguro ako lang po, hindi lahat ng bagay naman kasi kailangan natin ipaalam pa sa taong bayan, lalo na itong national security na to. Siguro mag-usap muna si Presidente, yung dalawang presidente, at gumawa sila ng statement nila pareho para unity naman ang makita natin. No? Sa oras na to, ang kailangan natin, united ang mga Filipino, hindi tayo divided. Kasi nakikita naman natin yung mga ganap sa buong daigdig. Sana naman tayo mismo, mga Pilipino, sa oras na to, wag na natin masyadong bulaklakin ng politika kasi nasa bingit tayo, mga mahal kong kababayan. Kumbaga, nasa cliff tayo ngayon. Dalawa lang ito, tatalon ba tayo sa tubig o atras tayo? Yun lang yun. Tatalon ba tayo ng sabay-sabay o magtutulakan tayo? Yun lang naman yan, mga kababayan. Kailangan medyo malinaw ang isip natin dito sa usapin na ito. Imposible pong may surrender dahil ako nga bagamat yun top secret, pero wala naman ng top secret. Alam na, pelikula na nga yung pinunta ko dun. Yung pinunta ko dun sa West Philippine Sea, siguro pagpapakita na yon na walang binibitawan na teritoryo ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi yun nga yung mission ko Yun nga yung mission ko nung panahon na yun Paano na sasabihin na nag-surrender tayo? Ang mission ko nga nung oras na yun, palakasin ang loob ng mga tao dyan sa mga isla na yan. At hindi lamang tayo pinayagan ng isang kernel na makapagtayo tayo ng milisya. Dahil nung panahon na yun sana ang balak natin gawin. Pero kinontra ng isang army colonel. So, hindi natuloy. So, paano sasabihin na nag-surrender si Pangulong Duterte? Hindi mangyayari. Sir, dapat po ba mag-reach out si Pangulong Marcos kay former President Duterte? Since sinabi naman ni Duterte na open yung lines niya for President Marcos. Alam ko kasi meron talagang pagkakataon na dapat ang dalawang Pangulo nag-uusap. Lalo na yung katatapos lang ang termino at yung sumunod. Yan, ginawa na rin niya ni Pangulong Duterte nung naupo siya. Pinatawag niya yung mga dating presidente at tinanong niya tungkol sa West Philippine Sea. Siguro ganun din ang pwedeng gawin ni Pangulong Bongbong Marcos. Ipatawag niya si Pangulong Duterte. Ako naman alam ko anytime na patawag niya si Pangulong Duterte, dadating yun. Lalo na may kinalaman sa ating kasiranlan. Sir, recently nagkaroon ng joint naval or maritime activities between Philippines, Australia, US, and Japan. And then nasundan ng trilateral meeting o yung summit between US, Philippines, and Japan. Do you think makakahupa yun ng tensyon sa West Philippine Sea o pwede itong magpatindi pa ng tensyon dahil baka ma-provoke at tayo? Alam niyo, ma'am, sa totoo lang, yung mga ganong mga paandar, titingnan ko na lang Presidente at kung ano ang desisyon ni Presidente, susuportahan ko na lang. Sapagkat siguro, siya ang Presidente, siya ang nakakaalam kung ano ang maganda para sa atin. Magkaiba man kami ng pananaw, hindi na importante yung pananaw ko ngayon. Kasi huli na yun. Ang importante, suportahan ko yung Pangulo kung ano yung sa tingin niya na tama para sa atin. Kasi, sabi ko nga, nagkukwentuhan kami ng asawa ko. Kwento ko lang. Sabi niya, bakit? Parang hindi ka nagsasalita. Sabi niya, usually, madaldal ka.
Sabi ko, iba na kasi ngayon. Kasi ngayon, nasa gobyerno na tayo. Labag man ako. Labag man ang kalooban ko sa ginagawa ni Presidente. Pero kailangan tumayo pa rin ako sa tabi niya at suportahan siya. Kasi sa akin, nag-iimbita na tayo ng mga kapitbahay natin galing sa malalayong lugar na sana inayos muna natin yung mga kapitbahay natin. Pwede naman tayong humingi ng saklolo doon sa ASEAN kasi yun ang malapit sa atin. Pero ang desisyon ng ating Pangulo ay humingi siya ng tulong doon sa nasa Europa, nandoon sa Amerika, at yung Japan, desisyon niya yun. Siya ang arkitekto ng foreign policy natin, so okay. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, sana hindi na umabot doon. Pero dahil nandyan na, sige, nasa likod ako ng Pangulo.